nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Elohim. Mapagpalang araw at magandang araw po sa ating lahat. Magandang umaga sa ating mga kapatid dito sa Cebu, sa Panay, sa Luzon, Visayas at Mindanao, at sa mga kapatid natin na nasa ibang bansa ngayon. Mapagpalang araw po. Nandito ulit tayo pang mag-discuss tungkol sa ating pagkain sa spiritual ng ating daily bread. Okay, welcome po sa Levitico chapter 22. Okay. Sa Levitico chapter 22. Sa verse 1, sinabi pa ni Abba Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na dapat nilang igalang ang mga bagay na inilaan sa akin ng mga Israelita upang hindi malapastangan ang aking pangalan. Akong si Yahweh. Sabihin mong hindi na makakapaglingkod pang muli sa aking harapan ang sinuman sa kanyang lahi na lalapit doon ng marumi ayon sa tuntunin. May bisa ang tuntunin ito sa buong panahon ng inyong lahi. Akong si Yahweh. Okay po, ito po ang batas tungkol sa mga anak ni Aaron. Balikan po natin, ang Torah po ay hindi po lahat applicable sa lahat ng mga tao. Dahil may batas para sa pare, may batas sa mga ordinaryong tao, may batas sa mga sundalo, at iba din ang mga batas sa mga babae. Ganyan ang Torah, kaya specific na inilagay dito na ang batas na ito ay para sa mga anak ni Aaron sa paglilingkod sa tabernakulo. So sa verse 4, ang sinuman sa angkan ni Aaron na may sakit sa balat na parang kitong o kaya'y may tulog ay hindi dapat kumain ng anumang bagay na banal hanggang hindi siya gumagaling. Sinumang makahawak ng bagay na naging marumi dahil sa bangkay o dahil sa lalaking nilabasan ng sariling binhi sa mga hayop o taong itinuring na marumi ay ituturing na marumi hanggang kinagabihan. Hindi siya makakakain ng pagkaing banal hanggang hindi siya nakakapaligo. Paglubog ng araw, ituturing na siyang malinis at makakain na ang pagkaing banal na inilaan sa kanya. Ang mga pari ay hindi rin maaaring kumain ng karne ng hayop na namatay o pinatay ng kapwa hayop, sapagkat iyon ang nakakapagparumi sa kanila. Akong si Yahweh. So, dito maintindihan po natin yung binasa natin na ang mga pari talaga ay stricto ang kanilang paghahanap buhay o ang mga practices nila araw-araw, dahil hindi sila gaya ng mga ordinaryong tao na magagawa ng kahit anong mga gawain, dahil may separation ang mga pari na tinatawag na upang malayo sa mga marurumi. Kaya kung balikan po natin yung sa panahon ng Misaya, yung kanyang gumagawa siya ng sambingay, talinhaga tungkol sa isang Samaritan na binugbog. Kung babalikan po natin yun, sinabi yung Samaritan binugbog at iniwan at gitulis, ninakawan, tapos binugbog. At unang dumaan ang isang pari. Yung pagkakita ng pari na may taong malapit na namatay dahil yung Samaritan ay palapit na yung agaw buhay na. Hindi tinulungan ng pari, umiwas ang pari. At sunod dumaan yung Levita. Ang pagtingin ng Levita na may taong sugatan, hindi niya tinulungan, dumaan siya sa ibang daan. Tapos nung dumaan ang isang Samaritan, ang Samaritan ang tumulong doon sa taong ninakawan at binugbog. So dito natin naintindihan ang mga pari, dahil sa kanilang pagtingin sa kanilang sarili na upang makaiwas sa karumihan, yun pa ang dahilan kung bakit sila nagkasala. Ang ano po doon,
na ang ginawa ng pare dahil sa kanilang pag-iwas sa tinatawag nating holiness, dahil takot sila na marumihan, hindi nila tinulungan yung kapwa nila. Doon sila nagkakasala dahil hindi po ginawa ang batas upang magbanggaan ang ibang batas. Bali, hindi. Dapat inuna sana yung pagtulong dahil ang pagtulong ay tumutungkol yun sa buhay. At ang pinakamahalagang utos ay ibigin natin yung ating kapwa. Ngunit yung mga pari nga, tinignan yung sarili nila na talagang sila ay mataas, banal, at may batas dito na talagang separate sila sa mga ganoon na akala nila makakarumi sa kanila dahil siguro akala nila patay na yung tao. Kaya ito pa ang dahilan kung bakit nalapag pa nila yung totoo talagang maipakita ang pag-ibig ng tao, at ang ang nakatuman sa yung batas na yun ay yung Samaritan. Siya lang ang tumulong sa taong binugbog. Kaya kung papansinin po natin ang mga batas po ng Elohim, hindi po nagkukontrahan. Kung tinulungan lang sana ng mga Levita, hindi naman sila for example, magbigay tayo ng situation. Kung example, ipagpalagay natin na patay talaga yung binugbog. Tapos, nung tinulungan ng mga Levita, hindi nila akala patay na pala. So, hindi naman sila nagkasala. Marumi lang sila. Pero hindi sila nagkasala. Iba ang pagkakasala at iba yung defilement. So, ang issue doon sa kanila ay dahil sa pagtingin nila sa kanilang sarili na malinis sila, kaya iniwasan nila ang taong nangangailangan ng tulong. So, dito po natin malalaman kung ano po talaga yung ang mga pare ba, yung obligasyon ng mga pare. Dahil hindi naman masasabi nating hindi na applicable sa bawat isa sa atin itong batas tungkol sa mga pare, pero sa pamamagitan po ng pag-aaral natin tungkol sa buhay ng mga pare, madali po nating ma-identify o makilala ang mga tao sa ating panahon na umaangkin bilang mga Levita na mga pare. Dito po natin makukuha sa pamumuhay nila na ating ma-reflect itong tura kung totoo ba nga sila ay mga Levita o sila yung mga pinili ng Elohim sa paglilingkod. Okay? Continue tayo sa verse 9. Dapat sundin ng mga pari ang tutuning ito, kung hindi magkakasala sila at mamamatay. Akong sa Yahweh, inilaan ko sila para sa akin. Yun pong binasa natin kanina, yun po ang mga batas na dapat pag-ingatan sa mga pari. Na during defilement nila, hindi sila pwedeng makakain sa mga handog na mga banal na handog. At hindi po sila pwedeng maglilingkod kung during defilement nila, dahil normal sa tao ang defilement. So, kailangan kilalanin niya ang kanyang sarili na siya ay marumi nung araw sa kanyang defilement. So, hindi siya pwedeng magpakalinis sa kanyang sarili upang maglingkod sa tabernakulo. Okay. Sa verse 10. Hindi makakain ng anumang bagay na banal ang hindi ninyo kalahi. Hindi maaaring kumain nito ang mga nanunuluyan sa pare o bayarang manggagawa. Ngunit ang aliping binili niya o pinanganak sa kanyang tahanan ay maaaring kumain niyon. Hindi rin maaaring kumain nito ang babaeng anak ng pare kung nag-asawa siya ng hindi pare. So ito yung batas po sa sinong hindi pwedeng kakain sa mga banal na bagay. So, ang sinabi dito, yung mga manggagawa o yung mga langyaw, hindi kalahi ng mga Levita ay hindi makakakain. Ngunit yung mga alipin na ipinanganak sa iyong sariling bahay o kaya nabili mo ay siyempre makakain dahil siya ay alipin mo at wala ka namang ibang
ipapakain sa kanila, kundi ito lang ang handog mo. Dahil walang trabaho ang mga Levita, hindi paglilingkod lamang sa tabernakulo. So anong pagkain ng mga Levita, mga ordinaryong Levita, yun din ang pagkain sa kanilang mga alipin. Sa verse 13, ngunit kung siya'y mabalo o hiniwalayan ng asawa ng walang anak at umuwi sa kanyang ama, makakakain na siya ng pagkain sa kanyang ama. Hindi dapat kumain ng pagkaing banal ang hindi kabilang sa pamilya ng pari. So kapag ang isang babae ay nag-asawa na at ang kanyang aasawahin ay hindi kabilang sa mga pari, anak ito ng pari ha. So kapag nangasawa siya na hindi kabilang ng pari, so hindi na siya pwedeng kumain ng mga banal na mga handog dahil may asawa naman siya na hindi na pari. Doon na siya mabubuhay ba. So kapag hiniwalayan naman siya at bumalik siya sa kanyang ama, pwede na ulit siya na kumain sa mga banal na handog. Sa verse 14, kung ang sinumang hindi pare ay makakain nito nang di sinasadya, babayaran niya at may patong pag-ikalimang parte ng halaga ng kanyang kinain. Dapat ingatang mabuti ng mga pari ang mga banal na bagay na inihandog ng mga Israelita para kay Abba Yahweh. Huwag nila itong ipapakain sa mga hindi kabilang sa kanilang angkan, sapagkat kapag kumain sila nito, sila'y lumabag sa tuntunin at pananagutan nila iyon. Akong si Yahweh. So, stricto po ang parte sa mga banal na mga bagay, mga handog na hindi pwedeng kainin ng mga ordinaryong tao at ang pwedeng kumain lamang nito ay natatanging mga Levita lamang dahil nga banal ang mga handog sa Elohim. At hindi pwede itong ibaliwala ni kahit sino man. Kahit na nakakain ka ng hindi sinasadya talaga, so may may doble na pagdadala mo ng handog, ikalimang parte, magdadala ka ng ikalimang parte sa halaga ng iyong kinain. So times 5 yung pagdala mo dahil nga upang maingatan at upang mabigyan mo talaga ng halaga ang kabanalan ng mga handog sa Elohim. Sinabi pa ni Abba Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron sa kanyang mga anak at sa lahat ng Israelita, kung may Israelita o dayuhang magdadala ng handog na susunugin bilang pagtupad sa panata o kusang loob na handog, ang dadalhin niya ay turo, lalaking tupa o kambing na walang kapintasan upang ito'y kalugod-lugod. Huwag kayong maghahandog ng anumang bagay na may kapintasan, sapagkat hindi iyon kalugod-lugod. Kailangan ding walang kapintasan ang baka, tupa o kambing na dadalhin bilang handog pangkapayapaan. Ito ay pagtupad sa panata o kusang loob. Huwag kayong magdadala sa altar ng baka, tupa o kambing na bulag, pilay, may galis at kati o may anumang kapansanan bilang handog na susunugin. Ang alinmang turo o tupang tabingi ang katawan o bansog ay madadala bilang kusang loob na handog. Ngunit hindi maihahandog bilang pagtupad sa panata. Huwag kayong maghahandog ng hayop na kinapon o may kapansanan ang itlog. Hindi ito dapat pahintulutan sa inyong lupain. So tungkol po sa mga hayop na paghahandog, klarado po sa ating mga binasa na para sa Elohim ay perfect talaga na mga handog. So naka-specific po dito na hindi talaga pwedeng kapag may kapintasan, may nakikitang kapintasan ng mga handog ay talagang bawal. Hindi pwede talaga. So sa verse 25, huwag din kayong tatanggap mula sa mga dayuhan ng hayop upang ihandog kay Abba Yahweh. Huwag ninyong tatanggapin ang mga iyon sapagkat ang mga ito'y may kapintasan. So sa mga dayuhan, hindi pinapatanggap ang mga kanilang mga handog dahil hindi nila alam ang mga batas. So may posible na ang dadalhin nila ay mga
mga hayop na may kapintasan, kaya stricto ang Elohim na sa mga batas tungkol sa paghahandog. Na ang inuutos dito ay ang mga Levita, dahil ang mga Levita sila yung titingin sa mga hayop kung may kapintasan ba o naabay masaway o makikitang hindi kaaya-aya. So reject ang mga ganyang mga handog sa Elohim. Sinabi rin ni Abba Yahweh kay Moses, ang beserong baka, tupa o kambing ay dapat manatili ng 7 araw sa piling ng inahin. Mula sa 8 araw, maaari na itong ialay kay Abba Yahweh bilang handog na susunugin. Huwag ninyong patayin ang inahin sa araw na patayin ninyo ang besero. Ang paghahain ng handog ng pasasalamat ay gawin ninyo ayon sa tuntunin upang kayo'y maging kalugod-lugod. Kakainin ninyo ito sa araw ring ito. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Akong si Yahweh. So ito pong handog tungkol sa huwag ninyong patayin ang inahin sa araw na patayin ninyo ang bisero. So hindi po pwedeng magkasamang ihandog yung inahin at saka yung anak sa parehong araw. So kung maghahandog ang inahin ngayon, so bukas pwede nang ihandog yung kanyang anak. Sundin ninyong mabuti ang mga tuntuning ibinigay ko sa inyo. Ako si Yahweh. Huwag ninyong lalapastanganin ang aking pangalan. Salip ako'y inyong dakilain, sapagkat ako si Yahweh. Inilaan ko para sa akin. Ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto upang maging inyong Elohim. Akong si Yahweh. So, ito ng huling verse. So, dito natin makikita ang kahalagahan ng mga handog at ang batas ng pari na dapat nilang sundin. Dahil po sa ating nakikita, ang handog po ay tumutukoy sa Misaya. At ang handog na ating dinadala ay tumutukoy din sa ating mga sarili. Kung ano ang handog na dinadala natin sa harapan ng Elohim, ganun din ang handog o ang ma-reflect sa ating sarili. Dahil dito unang nakikita sa ating mga puso ang ating paghahandog. Kung tayo ay talagang dalisay ating hangarin sa paghahandog ng Elohim, ay sigurado po akong perfect ang madadala natin sa Elohim. Ngunit kapag ikaw ay naghahandog dahil iniisip mo na upang makapaghandog ka lang, parang parang kailangan talaga. So ang gagawin mo, maghahandog ka ng may kapintasan, yung mga hindi matataba. So, unang nakikita na hindi kaya-aya ay iyong sarili. Katulad na lang po ni Cain at Abel. So, ang kanilang handog, hindi masasabi nating ito ang pagkakaiba sa katungdanan o kabubuton. Ayun. Katungdanan, yung kinakailangan at yung tinatawag na kusang loob na paghahandog. Dahil silang dalawa ay puro naghahandog, pero yun lang ang pagkakaiba. Dahil yung paghahandog ni Abel ay kusang loob o kinabubuton. Iyang kanyang sarili talaga ba na talagang maghahandog siya sa Elohim upang magpapasalamat. At doon nakita sa Elohim ang kanyang sarili sa kanyang mga handog. Kung anong hinahandog ni Abel, ganon din si Abel. Kung maganda ang kanyang inihandog sa Elohim, first class sa lahat ng kanyang mga ani, sa kanyang mga hayop, ganon din ang tingin sa Elohim kay Abel dahil ganon ang kanyang ipinakita. Reflection man. So ganon din kang Cain, ang kanyang paghahandog, hindi kaaya-aya sa Elohim. Dahil siya mismo ay hindi din kaya-aya kung ano ang kanyang gawain. Kung marumi ang kanyang inihandog, may mga kapintasan, ganun din ang kanyang sarili. Inamin niya sa kanyang sarili na siya ay kapintasan dahil yun ang dinala niyang handog. Kaya ganun na kaimportante pong mga handog na ibinigay sa sinabi ng Elohim na hindi niya tatanggapin. Dahil gusto ng Elohim o maipakita ng Elohim sa mga tao na hindi siya katulad ng ibang mga
sinasamba ng mga Diyos ng mga bansa na kahit ano pwede. Iba ang ating Elohim na pinaglilingkuran. Hindi siya tumatanggap ng may kapintasan o may kapansanan na mga handog dahil nga po ang Elohim natin nakikita niya kung ano talaga tayo. So yan na po ang nasa chapter 22 natin. Sana po ito ay makadagdag ng ating kaalaman at maka ano tayo nito ba? May mapulot tayong aral nito. Maraming salamat po at Shalom Aleichem.